Ayan yung sa makina mga lods. Good day mga tol. So magpapalit tayo ng coolant. So ito yung gagamitin nating coolant, Yamalube. So una nating babaklasin. Bago yun, intro muna tayo. So ito nga pala yung babaklasin natin. Isa ditong Philip Allen wrench, dalawa, tatlo. So may push clip yan dito, tatlo dito sa ilalim. So ito yung reserve nya. So babaklasin natin to. Let's go. Ito na mga tol, nabaklas ko na. Yan ang itsura nya. So ito pa tatanggalin natin. Gis. Tatanggalin din natin yan. So nabaklas na natin yung footboard. So ito na yung itsura nya. So may 10mm dito na bolt. So tatanggalin natin yung reserve. Papalitan natin yan. So itong hose na to, ito yung labasan ng hangin dito sa reserve. So yun, natanggal ko na yung 10mm. So tatanggalin lang natin yung spring sa ilalim na ito. So yan, yung nakikita nyo, yung sa ilalim yan, tatanggalin nyo lang. So dito naman sa radiator, 8mm na Allen wrench. Tapos dito sa ano, kailangan nyo ng Phillips screw counterclockwise. So ito na mga lods, natanggal ko na yung reserve. So papalitan na natin to. Papalitan natin itong bago. So dito naman mga lods, kailangan ng Phillips screw counterclockwise. So meron pa. So marami pa pala siya. So mamaya lalagyan natin ng distilled water yan, panghugas. So tandaan nyo, may o-ring yan ito, baka mawala yan. So ingatan nyo. So tanggal na yung coolant. Pag nagtanggal kayo na ito, pa counterclockwise. So susunod nating tatanggalin yung sa makina, yung sa ilalim ng tambutso. So kung nakikita nyo, yan yun, yan yung i-drain natin. So 8 yan, 8. So may tutulo dyan na coolant, kailangan natin tanggalin. So yan na yun. Ayan yung sa makina mga lods. So yan yung sa makina. So yan o, ang dami pa. So tandaan nyo guys, may washer to yung galing sa makina. So ikakabit na natin ulit kasi na-bleed na natin. So ito na siya. So ibabalik na natin kung nakikita nyo. So tapos na tayo sa ilalim ng pipe.
So ito na may ikakabit natin pa clockwise. So pagkatapos nun, kakabit natin yung ano, lalagyan natin ng distilled water para malinisan yung loob pati yung makina. So nalock ko na. So kuha na ako ng distilled water. So yun, lagyan na natin ng distilled water. So mamaya bubuksan natin yung makina. So puno na. So kung mapapansin nyo, nalagyan ko na ng distilled water. So i-start namin ng 3 minutes. So kung bubula yan, may leak yan. Sige, start mo. So pag bumula-bula yan, may leak yan. So ibig sabihin yan, wala siyang leak. Hindi siya na bubula o tumatapon. Tanggalin natin yung distilled water dito sa radiator. So kung mapapansin nyo, yung mga sumasamang kaunti lang. So ibabalik natin to pagkatapos lumabas ng mga distilled water. So dito naman tayo magde-drain sa ilalim ng pipe. So meron pa tong distilled water na natira. Na guys, tatanggalin natin. So yan yung natira sa makina na iwan. So ang dami pa rin natira. So ibabalik na natin to. So nakabit ko na yung sa ilalim ng pipe sa may makina. So ito naman yung ikakabit ko. Pagkatapos nito, lalagyan na natin ng coolant. So ito yung coolant ko, Yamalube. So lalagyan na natin ng coolant. So hindi nyo na kailangan ng haluan no? So premix na siya. So ilalagay nyo na lang direct sa radiator. So habang bumababa siya, kakabit na natin yung reserve sa ilalim. So mamaya dagdagan na natin. So reserve naman yung kakabit ko. So lilinisin ko muna ito ng distilled water. Sa pagbabalik, so ilagay nyo muna itong hose na to, yung sa ilalim. Saka nyo ilak. So yun, nakabit na natin. So sa pagbabalik nito, tutusok nyo lang dito guys, itong arrow na to. Saka natin lalagyan ng nut, yung 10mm dito. So lalagay na natin dito yung 10mm. Okay. So ito mga loads yung 10mm. So kung nakabit nyo na, so isalpak nyo na itong hose na to. So yan, ganyan lang. So hingahan lang yan. Hingahan lang yan ito. So okay na yan. Lalagyan na natin ng coolant. So ito naman yung lalagyan natin. So kailangan dito umabot din sa fuel.
kahit sa kalahati lang. So kahit hindi nyo napunuin to, so goods na to. So hanggang dito lang. So yun, i-start na natin. So hindi siya bumubulwak o natatapon, o ibig sabihin yan walang leak. So pwede natin takpan yan. So okay lang yan kung matapon. So sa pagsasara, kailangan nyo ng Allen wrench na 8mm. So 2 to 3 minutes pwede na yun. So ilalak na natin pa-clockwise. So iikot natin pa-clockwise hanggang sa umabot siya dito. So yun, hanggang dito lang siya mga lods. So okay na yan. So thank you. So yun, finished product na tayo. So okay na. So ibabalik na natin yung mga clearance. So thank you sa panonood. Please subscribe.